Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do so now. This is really the perfect time to join us. We are now growing 7,878 subscribers and you will be part of this group. You will be part of this family. I'm very grateful. Mahal na mahal po kayo and I love you all. Okay, so pag-usapan po natin today ay yung kay ano po, no? Kay Baste Duterte, no? Yan, Baste Duterte, Pulong Duterte, at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa po ay isang senador ng Pilipinas, dating Chief PNP, at tatakbo po bilang senador ng Pilipinas sa 2025 sa hanay ng PDP kung hindi po ito magbabago. No? Kahapon po, nag-announce ang ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na tatakbo ang magkakapatid at mag-ama, no? Mag-aama pala na sa Senado sa darating na 2025 election, at ito ay sila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Mayor Baste Duterte, at Congressman Pulong Duterte, no? Sa halalang 2025. At sa 2028, baka si Sebastian Duterte ang tatakbong Pangulo at si Inday Sara Duterte na ating pangalawang Pangulo ay babalik sa Davao, tatakbo bilang mayor ng Davao. No? O pwede rin si Kitty Duterte, kung pwede na siya, di ba? Pero anyhow, ano po yan? Talaga pong napaka-interesante at napaka-exciting ang magiging halalan sa 2025 at ang kampanya, no, makikita na natin, no, buhay na ang kampanya sa 2025. Biruin mo sa isang stage, no, 3 Duterte ang kandidato, 3 Duterte ang lalahok sa eleksyon, kumbaga, no? Napaka-exciting po nun, no? Katulad din po ng sinabi ni Senador Bato de la Rosa, talagang over the moon, no? Talagang nakakatuwa on his part na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang dalawang anak, no, na si Baste Duterte at si Pulong Duterte ay tatakbo bilang senador ng Pilipinas sa 2025. Si Pulong Duterte ay pangatlong term na niya bilang congressman ng Davao City at nakikita natin na pwedeng tumakbo ito at parang wala siyang pupuntahang iba kundi ang Senado, no? Pwede rin naman siya bumalik as vice mayor pero mababa na 'yon, no? Kasi naging congressman na siya, parang local, national ang status niya doon. Pwede rin naman siya tumakbo bilang mayor ng Davao City, pero paano naman si Baste, no? Pero sabi nga noon, biglang sabi ni Sara, tatakbo rin daw si Baste Duterte. Pero nakikita ko po dito ay parang ano lang, no? Parang tinitest lang po ni Inday Sara Duterte ang public kung gusto ba o hindi. Wala. Pag ito nagustuhan ng public ay tatakbo itong tatlong Duterte na ito, no? O tingnan niyo naman, no? Kunwari 3 Duterte, no? Biglang tumakbo pa yung 2 Marcos, for example, 3 Tulfo, no? Ito may Villar pa diyan. Okay? O may Cayetano pa, no? O sino pa ba mga tatakbo, no? Yung Tulfo, 3, pwede pa tumakbo 3. Ibig sabihin, parang 3-4 na pamilya, 5 pamilya lang ang bubuo sa Senado. Kalokohan naman yun. No, kailangan nating respetuhin ang Senado, katulad nga ng isang nag-comment, na-agree naman talaga ako doon, no? Kung ako sa kanila, isa-isa lang, no? Isa-isa lang. Okay? O kasi sabi ni Vice President, no, talagang yung mga kapatid niya, no, yung si Davao City Mayor Sebastian Duterte at ang Congressman Paulo Duterte, talagang tatakbo bilang senador ng Pilipinas sa midterm polls, no? Along with their father, no? So hindi lang po isa, kundi tatlong mga Duterte. Sabi ng isa nating kaibigan, wala naman pong batas na nagbabawal. Oo nga, walang batas. Ito mga to. Pero syempre, in reality naman, dapat naman nating respetuhin ang mga ganitong bagay. Diba? O, kung totoo yan, hindi kami magkakaroon ng lonely campaign, Senator Bongo. Naku po, bakit ganun?
Ha? Sabi niya, wala daw siyang lonely campaign ni Senator Bongo. Oops, teka lang. Bakit si Francis Tolentino hindi mo sinama sa statement mo, Bato de la Rosa? Pati si Philip Salvador, 'di ba? Nung una, apat kayo nagsabi na sa hanay ng PDP, ang tatakbo diyan ay ikaw, Bato de la Rosa, Bongo at Francis Tolentino. Ay sinamahan niyo pa ng isang artista na si Philip Salvador, no? Kung apat 'yan plus tatlo, 7, no? 7, hindi talaga, no? Okay? So, sabi ni De La Rosa, siya at si Go will be running for re-election under the Partido Demokratiko Pilipino led by President Duterte. Nako po, bakit wala si Francis Tolentino dyan sa sinabi ni Bato de la Rosa? So, parang I smell something here, I smell something fishy here, kasi bakit wala? Alam nyo, napaka-vulnerable po kasi ni Francis Tolentino. No, mababa po sa survey, kailangan niya po ng government machinery talaga. Since majority floor leader siya, no, baka pwede naman siyang i-adapt ng Partido Federal ng Pilipinas. O kaya bigla siyang mag-jump ship, no? Pero pag nagkaganon, ay yari ka, matatalo ka diyan, no? Lalo kang matatalo diyan, Senator Francis Tolentino. Okay? Yan, tapos siyempre si Philip Salvador ay ini-expect natin na sasali dyan sa slate na yan since kaibigan naman niya si Robin Padilla, kaibigan na rin niya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, tatlo, no? Plus tatlo, 6 na yan, no? Hindi ko alam anong plano ni Senator Francis Tolentino, no? Siyempre, ini-expect pa natin iba. Baka si dating Executive Secretary Rodriguez, pwedeng sumali yan bilang senador ng Pilipinas. No, magaling naman, abogado naman din yan, no? So marami pa po. Sino pa ba? Si Chong, no? Si Chong yung sabi sasampalin niya si First Lady Lisa Araneta Marcos, no? So marami pa pong iba, no? Si Amy Marcos baka naman i-adapt niya ng Partido Demokratiko Pilipino, no? So marami pa pong iba ang pwedeng tumakbo bilang senador ng Pilipinas, no? Under sa hanay ng Sara Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Nako po, napaka-exciting ng eleksyon at ng campaign. O biruin mo, meron tayong 90 days, no? 90 days campaign. Pero alam niyo, magi-start na yung campaign unofficially starting October. Yan, October. Biruin mo yan. Sunod-sunod na yan, mga poster, ingat po kayo. Mga ganong bagay, no? Marami na yan, magpaparamdam sa social media, sa YouTube. Guys, no, open po ang YouTube channel natin, no, para i-accommodate ang mga politiko natin, no. In a way, tina-target po natin na maka 100,000 subscribers po tayo, no. Magta 10,000 subscribers na po tayo, no. In a way, marami po tayong audience, kumbaga, no. So, kontakin niyo lang po ako, ha. Open na open po tayo diyan sa mga interviews at mga kung ano-ano pa po, no? Sige po. Hanggang dito na lang po, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.